Let us declare our Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord for Jesus, the Anointed One, my Jesus, your Jesus. Amen? God bless us all. Kumusta kayong lahat? Parang dinig ko narito mga taga-Sinala, taas nga ang taga-kamay ang taga-Sinala. Yan, praise the Lord. 1, 2, 3, 8. Okay? Yan ang mga representative ng mga taga-Sinala, and I declare ang buong Sinala I will be saturated by the gospel and the love of the Lord. Not only Sinala, but sa lahat ng barangay pa sa Bawan. Amen? Marami pong salamat sa inyong lahat at kayo po ay naririto at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Amen? Sino po ang masaya? Sabi mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo today. Yan. Okay. Lagi kong sinasabi yun kasi kailangan tayo ay marunong mag-appreciate dahil nasa culture natin. Alam ba natin ang JA1 culture? Hindi ako naniniwala. Discuss nga, declare nga ninyo, JA1 culture. Laksi-laksi. Praise God. Habang dinideclare ninyo yan, huwag niyang hayaan na parang sa ulado ko lamang. Kailangan habang dinideclare ninyo yan, pinipilit ninyo makita ito at mangyari ito sa buhay natin. Amen? Dahil ito po yung kakaibahan natin di ba? Akalain nyo, sabi, I appreciate everyone, everything. Minsan, pagka ikaw ay born again na, pag sinabi mong I appreciate, dapat ina-appreciate mo. Hindi yung tinatawag na pipintasan mo. Hindi naman sinabi na J1 culture na ako ay criticism. Ako ay may criticism. Ako ay critic. Di ba? Pero dahil ina-appreciate mo, na-avoid mo yung criticism. Di ba? Sinabi mo, ito, ganyan ang nilikha ng Lord di ba? So, i-appreciate mo. Everyone, everything. I-appreciate mo rin ang nangyayari sa buhay mo. Even gusto mo man ito o hindi. Bakit? Because we need to trust the process of God. Ano? Pero sabi, ba't ka po ganito nangyayari sa buhay ko? Ako na may naglilingkod, bakit ay ganito? Trust the process of the Lord. Dahil sabi ng Lord, Romans 8:28, all things work together for good for those who love God and called according to His purpose. Habang minamahal mo ang Diyos, kontrolado ng Diyos ang buhay mo. Amen? Ay, may sakit po ang aking anak. Kontrolado ng Diyos ang buhay mo. Amen? Parang ang sarap-sarap mamuhay na pag there is somebody who is powerful, almighty, na kumukontrol ng buhay mo. But the good things is not manipulating your life. Diba? God is also respecter of our will. Ano, yung ating pre-moral will, nire-respeto yan ng Diyos dahil yun ang pagiging tao. But when I say controlling what is happening in your life, dahil kasabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you and to give you hope and a future. Pag ang Diyos ay may plano, gusto niya itong matupad sa buhay mo. Ano ang plano ng Diyos? Anong plano ng Diyos? I know the plans I have for you. Plan to give you hope and a future. Pag ang Diyos ang nagplano, ang nais niya, gusto niyang matupad. At ang sino mang sasalangsang, ang sino mang sisira sa kanyang plano, mananagot sa kanya. Sa tingin ninyo, papayag ang Diyos na hindi mangyari ang plano ng Diyos sa buhay mo? Hindi siya papayag, kaya gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan for His plan to fulfill in your life. Amen? Ang sarap, ano? Na parang yung makapangyarihan sa lahat, yung may-ari ng lahat ng bagay sa mundo, ang kayamanan ng mundo ay Kanya, ang nagsabi sa iyo, may plano ako sa iyo. At ang plano ko sa iyo, hindi basta-basta. Ang plano ko sa iyo ay to prosper you. Maniniwala ka? Amen. Pero sabi, bakit to prosper you? Habang dinideclare ko yung to prosper you, parang lalo ako naghihirap. Habang naghihirap ka at nananatili ka sa Kanya sa pananampalataya, you are simply trusting His process.
Amen? May proseso ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may proseso ang Diyos sa buhay mo. May proseso ang Diyos sa buhay mo. Si Joseph nga, mga kapatid, ay ang sabi, siya daw ay maghahari doon sa kanyang mga angkan at saka sa Ehipto. Pero anong nangyari? Once nung sinabi niya yon, anong nangyari? Inihulog siya sa balon. Sabihin siguro niya, Lord, akala ko kayo maghahari. Ay bakit ako ngayon nasa sa balon? It is part of the process of God in our life. Kaya kung minsan, may pangako ang Diyos sa buhay natin, bago nakikita natin na parang hindi yun ang gusto nating mangyari, parang sala yata nangyayari sa buhay ko. Pero pag tinanggap mo si Diyos, pag tinanggap mo ang Lord, pag nagtitiwala ka sa kanyang buhay, masakit man ang dinadaanan mo, mahirap man ang dinadaanan mo, alam mo na ang Diyos kasama mo sa gitna ng mga problema mo. Amen? Sa gitna ng kapagsubukan. Tatandaan natin mga kapatid, sino po dito ang nakakaranas ng mga pagsubok? Taas ang kamay, gusto ko pong makita. Yan. Baba na po, maraming salamat. Huwag po nating katakutan ang pagsubok. Ha? Dalawa pong klase ang bagay na ganyan. Halimbawa po, kami ni ni Pastor Dennis, kami po ay, ano gan negosyo niya? Bigasan. Yan, bigasan. Oh, sabihin natin furniture na lang, yan, furniture. Nagdinegosyo ako ng furniture, kakompetensya ko si Pastor Dennis. Ang aking furniture, kumbaga ito, ang furniture ko, tetestingin ko ito. Pag testing ko dito, naku, wag sana masira. Kakalugin ko yan. Kakalugin ko. Pero dahil ako ang gumawa, furniture ko yan, akin ito, hindi ko ito mamasuhin. Pero pag siya, ang pinatest mo dito, sabi ko, testingin mo ang aking gawa. Dahil kakompetensya ko siya, sabi ko, kuha siya ng maso, pupukpukin niya ito. Basag, di ba? Anong ibig kong sabihin? Pag ang Diyos nagtetest, hindi ka wawasakin. Pero pag ang demonyo ang nagtest, gusto mawasa ka. Kaya as long as God is testing us, God wants us to produce something after our trials. Nagkakaintindihan? Kaya yung mga pagsubok, pampataas yan ng faith. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong malungkot pag may kapagsubukan. Ibig sabihin, iniaangat tayo ng Diyos. Ipine-prepare tayo ng Diyos. Amen po ba? O, kanina narinig niyo ang deklarasyon ng ating nanay. Nanay ng buong bawan. Nadinig ninyo? May deklarasyon na lang. Okay, mangyayari't maganap yung. Bakit? There is power on the declaration of every man and woman of God. Amen? O tayo na sa ating preaching. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay spiritual growth din. Bakit may din? Kasi nalaman ko, ang title po pala ng kay Rev Freddy ay spiritual growth din. Ano? Sabi na akin ni Nanay Rev Ali, sabi niya is spiritual growth daw ang title. Kaya spiritual growth din ang title ko. Pero, kahit magkapareho ng title, magkaiba naman ang laman. Sabi mo sa katabi mo, magkaiba daw. Yan. Okay? Spiritual growth. In order for us to fully understood the spiritual growth, we need to understand first the meaning of spiritual. Say spiritual. Yeah, spiritual. Tatandaan natin, na tayong tao ay tripartite being. Sabihin, tripartite. Pag sinabing tripartite, body, soul, and spirit. Di ba? Nung tayo ipanganak ng ating magulang, mula fetus, lumalaki tayo, tumatangkad, kasing tangkad niya, at meron namang tumanda na, kasing ganun pa rin ang tangkad, di ba? Hindi masyadong matangkad, pero lumalaki siya spiritually. Physically, di ba? Kaya minsan, merong nag-gym, kumakain ng keto diet para ma-build ang muscle. Di ba? Nag-gym. Ang tawag doon ay improving and having a physical growth. Pagdating naman doon sa soul, may mga tao na nag-aaral. Pagbata pa, kindergarten, pagkatapos grade 6, anong tawag doon, K-12, pagkatapos college, engineering, lawyer, accountant, or anything, lahat ng kurso, lumalago sila ang kanilang intellectual.
Pero ang peace, ang spiritual naman, paano kaya ito lumalago? Di ba? Dahil tayo ay spiritual, ay saan nang galing ang sinasabing spiritual being natin? Ganito yon. Nung likhain ng Diyos ang tao, kumuha siya ng putik, alikabok, at inihulma niyang tao, may katawan. Di ba? Pagkatapos, ang kulang sa tao, may katawan, may kaluluwa, pero ang kulang sa tao ay spirit. Kaya anong ginawa ng Diyos? Hiningahan niya ang katawan ni Adan at naging living soul si Adan. Tama? So may spirit ang Lord doon sa tao. Sa ating lahat may spirit ang Diyos. Di ba? Kaya nga lamang may katawan tayo, may soul tayo. Ang problema, hindi natin alam kung tayo nagkakaroon ng spiritual growth. Amen? So kailangan nating magkaroon ng spiritual growth. At yun ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Okay? Can I have my slide first? Dito sa Galatians chapter 14 to 20, sabi ni Paul, "My dear children, for whom I am again in the pain of childbirth until Christ is formed in you. How I wish I could be with you now and change my tone because I am perplexed about you." Let us pray. Father in heaven, in the name of the Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit, narito po kami, Panginoon. Kami po'y umawit, sumamba, dumakila sa iyong ngalan. Lord, andalangin po namin, Panginoon, sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, hayaan mong matanggap namin ito, masambot namin ito, sumabit ito sa amin ng mabigat, at magbago kami, matransform kami in accordance to your will. Father, in the name of Jesus, Lord God, kami po'y nananalangin, sumasamba sa iyo, O Lord God, at lumalapit na ikaw nawa ang patuloy na maghari sa aming pong mga buhay. Lord, baguhin mo kami sang-ayon sa nais mo. At hayaan mo, O Lord God, ang makapangyarihan mong salita ay matanggap namin, baguhin, sang-ayon, Panginoon, sa kalooban at nais mo kaming maging. Sa iyo, Ama, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Bago tayo magkaroon ng tinatawag nating spiritual growth, kailangan muna natin ng magkaroon ng spiritual sa ating buhay. Kanina sinabi ko na nung si Adan at Eva ay likhain, hiningahan si Adan ng Espiritu ng Diyos, God's breath, the Spirit of God. Tama? Pero nung sila'y magkasala, ano po ang nangyari sa kanila? Sila ay namatay, pero buhay. Paano nangyari yon? Buhay sila, pero patay. Patay sa Espiritu. Ang tawag doon ay spiritual death. Kaya lahat ng tao na lalabas kay Adan at Eva, silang lahat ay hiwalay sa Diyos dahil patay ang kanilang espiritu. Wala silang kaugnayan sa Diyos. Di ba? So, paano tayo lalago? Kailanman hindi lalago ang taong walang relasyon sa Diyos. Because they are spiritually dead. Di ba? So, anong dapat mangyari? Kailangan muna mabuhay ang espiritu. At mabubuhay lamang ang Espiritu ng Diyos na nasa sa atin sa pamamagitan ng kapanganakang muli. John 3:3. Anong sabi sa John 3:3? Except the man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, ibig sabihin, naipanganak muli ang Espiritu. Sabi, sapagkat ang ipinanganak sa laman ay laman nga. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So, nung tayo tunggapin natin ang Panginoong Hesukristo, nabuhay muli. The Spirit come back to life. Naintindihan natin? Nabuhay. At ngayon, ang Espiritong iyon ay nangangailangan ng kalaguan. Di ba? Sa atin. Sino po dito ang mga nanay at tatay? Pakitaas ang kamay. Yan. May mga anak po kayo. Ano? Ang inyong mga anak, anong inyong pangarap sa inyong mga anak? Makatapos ng pag-aaral. Anong kailangan? Scholarship grant, meron tayong tinatawag na basta papag-aralin natin ang ating mga anak. Pagkatapos, minsan sabi, ang anak ko ipapakainin ko ng masustansyang pagkain para yan ay hindi sakitin. Di ba? Yun ang iniisip natin. Pero, walang magulang ang nagsabi, saan kaya pwedeng mapalago ang espiritual ng aking anak? Why? Bakit walang ganon?
Kasi namulat tayo, akala natin ang mahalaga sa mundo is pinag-aralan. Ang mahalaga sa mundo, hindi nagkakasakit. Pero may mas mahalaga pa pala doon. Ang mahalaga ay kung paano lalago ang ating spirituality. Diba? Diba? Ang laki ng ating katawan yan. Ang laki ng katawan natin, may mga muscles. Diba? Ang ating aral, ang tali-talino natin, may engineer, may lawyer, may accountant. Pero tanungin mo, ano namang itsura kaya ng spiritual mo? Bansot po. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, bansot ba ang spiritual mo? O anong sagot? Baka iwas-iwas, baka magalit. Di ba? Paano ba nagkakaroon ng bansot ang spirituality? Kasi hindi natin pinapakain. Ikaw ang hindi pakainin, di ba? Ang tawag doon sa mga hindi pinapakain na bata na tumanda na parang payatot at sakitin ang tawag? Malnourished. Siguro kung ipapakita sa atin ng Diyos ang ating spiritual na katatayuan, ano kaya ang itsura? Malnourished din kaya? O kulang sa vitamins, kulang sa nutrients? Di ba? Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pag-aaralan natin paano ba lumago ang ating spiritual? O paano tayo magkakaroon ng spiritual growth? At ano ang mangyayari pag nagkaroon tayo ng spiritual growth? Una po natin tatandaan, ang spiritual growth, ang spiritual growth po ay pag ako'y natutong mag-preach, malago na ako. Diba? Pag ako'y natutong mag-pray sa harapan, pag ako'y nag-i-speaking in tongues sa harapan, ako'y malagong-malago na. Ganun ba ang sukatan? Ay di pagka ganun ang sukatan, ang mga pastor lamang ang lumalago, pero ang mga member na nakaupo doon, hindi nalago. Ang paglagong spiritual ay maihalin tulad natin sa isang halaman. Diba? May buto na natanim sa matabang lupa. Pagkatapos sisibol, mag-uugat, lalago yan, at mamumunga. Ngayon, sa atin pong buhay, paano po natin malalaman na ang bawat isa ay lumalagong spiritual? Ito po ang napakalaking question mark. Malago na siguro ako. Alin ang lumago sa iyo? Buhok? O balahibo sa ilong? Di ba? Yun lahat ang lumago. Di ba? Pero ang hinahanap sa atin ng Diyos ay lumago spiritually. Ay paano natin malalaman na ako'y malago na, ako'y matagal ng Kristiyano dito, bago pa itayo ang JA1 Church sa Bawan, born again ako. Di parang ang lagu-lago mo na, parang haligi ka na talaga. Ay ano ang sukatan? Ang sukatan po ng ating growth ay makikita natin sa ating slide. Yan. Una, at first point natin is becoming Christ-like. Yan. Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish and the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Ibig sabihin mga kapatid, nung nilikha tayo ng Diyos, ay nadun ang likeness and image ng Panginoon. Ngayon, tingnan ninyo ang inyong katabi. Tingnan ninyo. Titigan ninyo yung may panunuring pagtingin. Tingnan mo, nakikita ba diyan ang wangis ng Diyos? O sabi mo, hindi ho pantay ang kilay eh. Napadiin ho din sa kanan. Hindi yun ang gusto kong tingnan mo. Nakikita ba ang wangis ni Kristo? Kasi ang sukatan na tayo ay spiritually growing when the likeness and image of the Lord Jesus Christ is manifested in our life. Diba? Paano ba dapat kita ang wangis? Dahil the original concept ng tao is lalangin ang tao sang-ayon sa wangis ng Diyos. Eh ngayon, kung sabi natin tayo born again, ako'y attend every Sunday, ay ako'y born again, may wangis sa akin ang Lord. Pero pag ikaw na may nagagalit, nausok ang iyong ilong. Bagay sabihin mo, yan ang wangis ng Lord. Yung arat na sa galit. Di ba? Hindi makontrol ang sarili. Di ba? Alam po ba natin,
ang mga patunay na tayo ay nagiging kawangis na ng Diyos ay ganito. Nakikita sa atin ang bunga ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu po, yung mga bunga niya, love, joy, peace, and the likes, 9 po yan. Yan po ay hindi mapapag-aralan yan sa school. Hindi mo makukuha. Hindi mo rin makukuha sa gym. Saan mo makukuha yan? Makukuha mo yan pag ang espiritu sa buhay mo ay nag-matured. Di ba? Habang nagmamatured ang ating espiritu, nagkakaroon tayo ng tunay na wangis ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya ang sukatan po ng paglagong Kristiyano ay nakikita sa iyo si Kristo. Sabi nga ni John the Baptist, para makita sa atin si Kristo, I must decrease and He will increase. I must die, sabi ni John the Baptist, so that Jesus lives in me. Dapat na nakikita sa atin ni si Kristo, yun ang kalaguang spiritual. Kailangang mamatay ang dating tao, o kaya mamatay ang dating Jomer, at bumangon ang bagong Jomer na kawangis ni Kristo. Diba? Halimbawa, sabihin natin, tayo dati ay maraming bisyo. Hindi ko natatanong at baka may magtaas. Kasi nung sa Santa Teresita nagtaas ako, sino pa nagiinom ng alak? Abay, may pagtaas. Ako ho! Sabi ko, ako naman na napahiya. Pastor, turuy are, para maging tupa ng Diyos. Something like that. Ano? Hindi na ako magkatanong. Dati marami tayong bisyo. Pero dahil nalaman natin na ang Diyos ay nasa sa atin, inaalagaan natin ang ating katawan bilang templo ng banal na espiritu. Tama? So, paano natin malalaman na ako nga ay nagiging kawangis na ni Kristo? Sa anong aspeto ng aking buhay, may ipapakita ko na ako ay may wangis ni Kristo. Point number 1. In authority and power. Sino po dito ang nung tinanggap ang Panginoong Jesucristo, meron ng power and authority? Meron na siyang power. Saan anong power ang sinasabi niyo, Reb? Yung power to say no to sin. Yung muna, ang power. Yung say no to sin. Yung parang, dati kasi, alipin po kasi ako ng kasalanan. Yan. Ako po walang kalakasan para tanggihan ng kasalanan. Kasi po, ako naman po'y tao lamang. Nagkakamali, natutukso, at nadadarang. Parang kanta na yan ang sinasabi ko. Ganon tao lang, marami tayong may excuses. Pero nung ma-born again ka, alam mo ang tama at mali. Alam mo ang kalooban ng Diyos at meron ka naling power na sabihin na, dati ako'y makasalanan, but nung tanggapin ko ang Panginoong Jesucristo, nang ako'y i-water baptized, nalibing na ang dati kong pagkatao at yung dati kong kasalanan kasamang inilibing ng dati kong pagkatao. Diba? Yun ang nangyayari. Kaya yung power and authority, kaya sabi, pre, sigarilyo muna ikaw. Anong sasabihin mo? Ay, sorry. Hindi na ako naninigarilyo ngayon kasi nalaman ko masama sa katawan ko yun eh. Pero nung una, pare, sigarilyo ka muna. Hindi mo matanggihan. Pare, shot muna. Hindi mo matanggihan. Bakit? Kasi nahihiya ka. Nakahiya kay pare, baka sabihin walang pakisama. Pero ngayon, when you accepted the Lord Jesus Christ, pag sabi, pare, shot muna. Salamat. Pero sinasabi mo sa loob mo, in Jesus' name, I have the power to resist the devil and the devil will flee from me. Amen? Ganun ba dapat tayo? Yung tumutokso sa iyo, kaya mo nang i-resist because you have the power and authority. Mga kapatid, hindi mo kailangang tumagal o tumandang Kristiyano para maranasan mo ang power and authority. Meron po akong isa-share sa inyo na power and authority. Nung pong 1991, November 5, kami yung lahat ng buong pamilya ay sabay-sabay na na-born again. Yan. Kailan daw po? November 5, 1991. Sabi siguro matanda na itong reverend na ito. Matanda na po ako, 52 po ako. Yan. Na-born again po ako ay noong 1991. Ilan ang taon? 19 years old yata ako noon. Kaya kami na born again ay dahil sa deliverance. 1991, wala pa yung mga asod, wala pa yung inner healing deliverance, basta ganun pa lamang.
Ako po ay nagkasakristan that time nung ako ay 19 years old. And mayabang-yabang din ako dahil sabi ko, mas malapit ako sa inyo kaysa Diyos. Dahil sa Kristan, nasa may altar eh. Pag sabing, kiliring, kiliring. Sa lado ko yan, hindi ko nalang babanggitin. Basta sa lado ko. Pero ako parang proud na proud ako eh. Na gano'n, sabi ko, malakas ako sa Diyos. Ako lang ang sumisimba ng maaga para sa Lord. Parang gano'n ang isip ko. Pero dumating ang isang pagkakataon sa buhay namin. Ang aking kapatid na babae, dadalawa po ang kapatid kong babae, 4 po kaming lalaki, nagkasakit po. Yung grade 3 siya, ay sinapian siya ng mga duwende na hindi namin alam kung naluluka na o nagluluka-lukahan, something like that. Pero isa lang ang masamang nangyayari, hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Hindi niya kami nakikilala. Basta sumasanib at may sapi yung mga duwende. Ngayon, siyempre, dinala yan ng tatay ko sa espesyalista, doktor. Binigyan lang ng gamot, wala pa rin nangyari. Hinanap naman namin albularyo. Nakarating kami ng Lian. Sa paghahanap ng albularyo, yung taga-Lian ay may hawak na medalyo na garne, ginagayong-gayon. Hindi rin gumaling. Yung isa naman kumuha ng buhok, sinunog sa kandila, ipinaamoy, hindi rin gumaling. So lahat ng albular na mga balita namin na makakatulong sa amin, pinuntahan namin. Pero ang malungkot, wala pong nakapagpagaling. Hanggang napagdesisyon na namin ng mga tatay namin, wala na tayong magagawa, we did our part, ibigay na lang natin sa Diyos. Kung kukunin na ng Diyos, hindi ilibing na lang natin, ay buhay pa. Parang sabi, yan, ilibing na lang natin kahit buhay. Something like, ganun kami kadesperado. Kaya ang sabi ko noon, dadaling ko sa pare. Dahil, siyempre, sa Kristan ako eh. Dadaling ko sa pare, pabibindisyonan ko. Nung time na yon, nung buhat-buhat ko, nasa school kami noon, dahil grade 3, lalabas na ako doon sa gate ng school, may tumawag sa aking babae, mataba, nakaitim. Parang natakot ako. Sabi ko, kung hindi ito white lady, black lady. Dahil nakaitim eh. Sabi sa akin, saan ka pupunta, Tutoy? Dadaling ko na sa parit, pababasbasan ko na. Bibigyan ko na ng huling basbas. At kung patay, di patay, libing. Parang gano'n na. Ngayon, sabi niya, pwede bang ikaw ay pumunta muna doon sa tindahan at ipag-pray muna namin ang kapatid mo? Sabi ko, sige, pray. Nung ipag-pray nila, kakaibang prayer ang nakita ko dahil pinatungan sa ganito. Bago sabi, Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Hallelujah. Nung ko lang naririnig yung mga salitang iyon, in Jesus' name at saka Hallelujah, aba gumaling ang kapatid ko. Pagkatapos sabi niya, mas maigi pa ho, ay dito na ninyong patulugin dahil sigurado ho kami, babalik iyan. Ay bukas unang umaga darating ang pastor. Nagtaka ako, sabi ko, sino gaho kayo? Hindi gaho kayo pastor? Hindi, kami magtitindalaan din eh, na born again kami. Na gano'n, sabi, hintayin na lang niyo bukas ang pastor para kuhan. Yung po palang pastor na yon ay walang iba kundi si Bishop Art. Ayan. Oh, galing naman. Ang ganda daw. Si Bishop Art pala yon. Hindi pa siya bishop. Hindi pa rin siya reverend, pastor pa lang. Pagkatapos, anong nangyari? Nung ipag-pray ni Bishop, gumaling ang aking kapatid. Pero nung panahon ngayon, yan ay may mga dinideliverance nung una, pinatitira yan sa church. Dahil bukas babalik ulit, pabalik-balik. Diba, nung panahon una, madami nakatira doon na inaalagaan. Ganon ang klase ng deliverance, ang hirap. 7 naghahawak, ganon, ilaaga. Hindi pa tayo marunong noon ng deliverance eh. So, nangyari, nung may pag-pray ni Bishop, kinagabihan, ay magandang balita, gumaling na daw ang aking kapatid. At kailangan daw kaming lahat ay ma-born again. Nung gabi, mga 10 o'clock. So na-born again kaming lahat dahil kami sumampalataya sa tunay na Diyos na nagpapagaling. Pagkatapos kami masayang-masaya na at kami born again na, kaya nga lamang, kinuha ang aming santo. Kinuha lahat ng aming mga kuwan, daw igayon. Ay di kami, bigay namin, hindi pa naman namin nawawatasan yan. Ay basta't bigay na ko, anong hingin, bigay. Binigay yung anting-anting ng tatay ko, bigay. Ay, sige, bigay lahat. At kami daw ibabait na. Di kami lahat ay ibabait na. Nagayon. Ang nangyari, kinabukasan, 2:00 ng hapon, nakabalik muli yung kuwan. Yung duwende. Ang problema, wala na si Bishop Art. Naroon na sa main. Samantalang kami ay nasa sa bahay. Naroon lang ako, ang tanay ko, at saka yung kapatid ko. So sabi ng nanay ko, ay lang, dalhin natin sa Batangas. Hindi naman natin alam kung nasasaan si Pastor Art. Hindi namin alam kung nasasaan. Ay sabi ko, hindi ko rin naman alam. Pero ang alam ko, nakita ko ang kanilang ginagawa, gayanin na lang natin. Gayanin. Aba, ginaya ko po, hinahanap ko yung Bible. May binigay na maliit na Bible na yung panglagay sa wallet.
Hinahanap ko, wala naman din yung mga demonyong ganyan eh. Wala. So, anong gagawin ko? Alam po ninyo ang ginawa ko? Ginaya ko, nakita ko yung, in Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Alam niyo, dinire-diretso ko lang naman dinire-diretso. Alam po ninyo ang nangyari? Lumayas po ang duwende. At nangako sa akin, ayun pala, apat yun eh, pula, asol, puti, at itim. Sabi niya, simula ngayon, iiwanan na namin ang kapatid mo dahil natagpuan na ninyo ang tunay na Diyos. Diba? So, ganun. So, anong point ko? Ang point ko, hindi pa po ako nakaka-attend ng Sunday service. Kagabi lang ako na born again eh. Nung binibilang ko yung 18 oras pa lang akong born again. Ba't ako nakapagpalayas ng demonyo? Simula noong November 6, 1991, hanggang sa ngayon, naging pastor na ang aking kapatid na yon at ang napangasaway reverend din, ay hindi na bumalik ang duwende. Sino po dito matagal ng Kristiyano? Yung mga 10 taon pataas. Ang dami na, di ba? Siguro ka-powerful ninyo, ano? Dahil matagal na kayo, samantalang ako, 18 oras pa lang, hindi ko gustong maggayon dahil sabi ko, wala akong choice. Pero alam niyo nung iniisip ko, ang dumating sa puso ko, hindi mo kailangang tumagal o maging matanda sa iglesia para maranasan mo ang power and authority. The moment na tinanggap mo ang Panginoong Hesus, may power ang Lord sa buhay mo. Kaya huwag kang si Pastor, tatawagin natin si Mami Alice dahil may demonyo. Takot din sa iyo ang demonyo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, takot din sa iyo ang demonyo. Sa pagmumukha mong iyan. Hindi pala yun. Hindi pala. Takot sa iyo ang demonyo dahil Jesus is in you. Di ka? Nagkakaintindihan kayo. Ang gustong sabihin ng Lord ngayon, the moment that you have accepted the Lord Jesus Christ, you have power and authority. Palakpakan ng Lord. Palakpakan. Dahil ang sabi ng Lord sa 28 ng Matthew 18, Jesus came to them and said, all authority in heaven. Ano daw? All authority in heaven and on earth has given to me. Ibinigay daw sa kanya. Pero ang sabi ng Lord sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga disipulo, and greater things you will do. Sino ang mga disipulo ng Panginoon? Taas ang kamay. Parang hindi nyo naintindihan na. Ayan, pa-explain ko ng konti. Pag sinabi pong disipulo ng Panginoon, you are learner. Learner, imitator, and student of the Lord Jesus Christ. Yun po ang disipulo. Taas ang kamay ng mga disipulo. Ayan, ang mga nakikinig at naniniwala sa salita ng Diyos. Kayo po ang disipulo. Kayo po ay may kapangyarihan, power and authority. Saan gagamitin ang power and authority? Magpagaling ng may sakit at karamdaman. Magpalayas ng may mga demonyo. Mapapansin ninyo, ang pronunciation ko sa demonyo, hindi masyadong maganda. No? Ang sabi na ba, demons. Ako demonyo. Di ba? Demonyo pag nasabi, kasama niyan, demonyo. Di ba? Pag nagpapalayas ng demonyo, ipatong mo ang iyong kamay sa pangalan ng Panginoon Jesus, lalayas yan. At pag nagkaroon ka ng pagpapalayas, makikita ang deliverance, makikita na ang mga born again pala, ang mga JA1 bawan pala, ay may kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Amen? Ano ang mangyayari? Maniniwala sila na ang Diyos ng JA1 bawan ay tunay na Diyos. Ultimong demonyo natatakot sa inyo. Diba? Yun ang power and authority. Binigyan ka ng Diyos ng power and authority for you to fulfill the Great Commission. Hindi naman ko nung una nga sa sinala, pag ako'y nadating, ako'y napapagkamalang albularyo. Alam mo bakit? Hindi siguro alam mga taga-sinala. Pinupuntahan ako sa amin ng may sakit at sabi, ariho ipag-pray ninyo at ariho ay may nakikitang kakaiba. Yung isa namang naipag-pray kong bata, akala ko'y demonyo ang karga. Yung pala'y nakagatlaan ng asaw. Ay nagkarabis na. Ay ang sabi sa akin ng Juan, ay ba't hindi nyo dalhin sa San Lazaro? Wala akong pera.
Ay, sabi ko, hindi ako nga akong tinawag. Kararating ko lang, mayaman pa ako. Kararating ko lang eh. Sabi ko, magkano ka nagagastos doon? Mahal ho eh, mahal. Eh ngayon, parang ang nireveal sa akin ng Lord na, total, naririyan ka na rin lang at ikinagpe-pray, di ko ang magbigay. Ay, di ngayon, sabi ko sa asawa ko, ang tawag ko sa asawa ko, Babes, Babes, sabi sa akin ni Lord, bigyan ko daw ng 20,000. Sabi naman na sa akin, asawa, baka naman hindi si Lord ang may sabi. Aba, hindi sabi ng Lord eh. Ay sabi, paano nga, dollar pa ang pera natin? Ay, mangutang ka muna sa iyong tiya. Nangutang kami sa kanya, sa tita ko at ibinigay. Alam po niyo, sabi ko doon, dalhin mo yan sa San Lazaro. San Lazaro ka ngayon at paturukan ng anti-rabies. At dahil nasa sa utak na, takot na sa tubig eh. Nakagat pala ng aso. So, anong nangyari, yun po ay kaklase ng anak kong bunso. Ay, di nangyari ngayon, nung madala, yung tao ngayon, alam po ninyo, yung buong pamilya, pag nakikita ako for the glory of God, parang gustong magbaw salamat po, dahil nabuhay ang kanilang anak. What I am telling to you, I am telling to you na may power and authority tayo. May power and authority din tayo to bless people. Amen? Alam niyo sunod na nangyari, nung ako'y makapagbigay ng 20,000, ako'y 3 araw na parang tulala. Hindi ko nga naibigay iyon. Ay naisip ko, kung hindi ko binigyan iyon, ay baka ang bata ay namatay na at napabayaan na. Pero alam niyo pagbalik ko sa Abu Dhabi, bless kayo, hindi ko ito na-share kanina eh. Pinaalala lang sa akin ng Lord. Pagbalik ko sa Abu Dhabi, ako'y nakatanggap ng, hindi alam kung saan galing, 13,500 dirhams. O, diba? Dirhams yun. Sabi ko, isang galing. Hindi namin alam. Basta't yan eh, ibinabibigay sa inyo. Ay, malaki, actually, malaki yun eh. Hindi lamang, ang nakabahagi ko lamang, dahil ako'y pastor, ay 13,500. Pero yung mga pastor na inabigyan din. Sabi ko, isang galing. Hindi pa sabi kung saan. Oh, ay din nung pagkadating ko, binigay ko sa asawa ko, di kayo ako nawala ng 20,000 dahil ay paggamot sa nakagat ng aso. O are, pinapadala ko sa iyo. Di yun parang 6.5 lamang ay pinadala ko. Siyempre, yung 6.5, binulos ako. Binulos ako dahil kalahati lamang ang akin doon. Bakit? Dahil ang akin pong prinsipyo, pag ako'y binibless, hinahati ko. At yung kalahati, tinatanim ko. Wow! Alam niyo kung sino ko natamnan? Huwag na niyo tanong. Marami po ako natamnan. Dahil pag binigyan ka, hatiin mo, gastusin mo yung kalahati. At yung kalahati, ipagtanim mo, babalik din ang itinanim mo ng siksik, liglig at tagumapaw. Ganun na naranasan ko. May power and authority ako. Hindi ako natatakot na pag binigay ko, mawawalan ako ng pera. Pero nung ibinigay ko, pagdating ko sa Abu Dhabi, hindi ko alam na blessed din ako. Sino may gusto noon? If you have power and authority, walang imposible sa iyo. Lahat ng aspeto ng buhay mo shall be blessed by the Lord. Amen? Sinong kayang tayuan yon? Taas ang kamay. Amen. Lord, pagpalain mo ang mga taong ito. Kailangan, binibigyan tayo ng power of authority ng Lord for us to do and accomplish the great commission of the Lord. May power and authority ka, pero takot ka naman mag-share. Bakit hindi mo ma-share ng iyong ninang sa kasal? Nahihiya ako. Ay, bago sabihin mo, nasa iyo ang power and authority. Ay, bakit yung iyong kaibigan hindi mo ma-share? Ay, nakakahiya dahil born again ako. No! If you have power and authority, hindi ka mahihiya na mag-share ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay mga Kristiyano. Hindi po tayo kabayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kabayo. Kaya hindi bagay sa iyo ang hiya. Alam ganin nyo, ang hiya ay para? Paano nangyari? Pag pinalo mo ang kabayo, anong sinasabi mo? Hiya, tigidig. Di ba pinapalo? Kaya kung hindi ka kabayo, huwag kang mahiya. Amen? I-share mo ang salita ng Diyos. Amen? Point number 2, saang aspeto pa dapat makita ang Panginoong Hesus sa ating buhay? In wisdom and knowledge. Mga kapatid, kung ikaw ay lumalagong Kristiyano, dapat ikaw ay full of wisdom. Sabihin mo sa katabi mo, full of wisdom. Ay meron kang Kristiyano na winawasak ang sarili.
Ay alam naman niya na ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Bakit natin wawasakin? Ay wala na naman po ditong naninigarilyo. Ay wala na naman po ditong nagiinom ng alak. Ay sino ang nagpupuyat sa Facebook? O di kayo walang wisdom iyon. Ay talagang kahit patay ang ilaw, panay pa rin ang YouTube. Aba? Ay pinatay na ng ina ang ilaw, ay YouTube pa rin. At TikTok pa rin. Masama po yun, lalo pa sa mga bata at lalo din sa matanda. Oh. Ano pa? Nagpa-blood chem. Yan. Mataas daw ang kolesterol, nagpa-lipid profile. Nakita ang kolesterol, mataas. Blood cholesterol, mataas. Mababa ang good cholesterol. Mataas ang creatinine. Mataas ang, masama. Namumula. Ay kain pa rin ang kain ng baboy. Ang gusto pa ay crispy pata at saka lechon. Bagay pag sinabi, inay, di ka ho bawal sa inyo yan. Anak, ito na may paminsan-minsan laang. Ay hindi naman alam ng mga tao na minsan ka rin lamang mamamatay. Baka hindi ka kayang buhayin ni Reb Alex. Di ba? Pa ikinamatay. Kaya huwag sabihin, ako'y born again ako. Ako'y kayang iligtas ng Diyos. No. Obedience is the key. Di ba? Kung may wisdom ka, di ba? Kung may wisdom ka, gagawin mo ang mga bagay na makakabuti sa katawan mo. Amen? O, sino po dito ang may wisdom? Sino dito ang may knowledge? Di ba? Kaya kung nakikita mo, dapat, sabi, Reb, ano gaho ang ibig sabihin ng wisdom? Ano gaho ang knowledge? Ang knowledge, yung mga kaalaman. Sabihin kaalaman. Pag nag-aaral ka, nalalaman mo. Pag nag-aaral ka, nagkakaroon ka ng knowledge. Ngayon, ano naman yung wisdom? Ang wisdom is application of your knowledge. Kasi pag puro knowledge ka lamang na knowledge, hindi mo isinasagawa, wala rin kwenta. Sino po dito ang may kilalang cardiologist? Cardiologist. Yung pong doktor ng puso. Cardiologist po ang tawag doon. Cardiologist. Sabi ng cardiologist sa kanyang pasyente, tatay, masama po ang manigarilyo sa kondisyon ninyo. Masisira po ang puso ninyo. Bawal na bawal po. Dadali po ang buhay nyo. Alam ng cardiologist na masama ang sigarilyo sa tao. Pero nakakita po ba kayo ng cardiologist na naninigarilyo? Di ba meron? Anong ibig sabihin? Hindi sapat ang alam. Hindi sapat ang knowledge. Kailangan, application of knowledge is we called wisdom. Di ba? At sabi, ano ba po Reb, ang wisdom? Wisdom is simply application of God's will. Naintindihan? Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang gawin mo. Ang tawag doon ay wisdom. Wisdom is the application of the commandment and promises of God. We call that wisdom. Naintindihan? Kaya ang mga Kristiyano na lumalago spiritually, dapat kita diyan ang wisdom and knowledge. Tingnan mo ang iyong katabi kung full of wisdom. Ay, aray naman paingot-ingot din. Aray ho, ikatigas ng ulo. Ayan, nasabi ng huwag uminom ng soft drinks. Ay mataas ang sugar, ay dali pa rin ang dali. Ay nasa saan ang wisdom doon? Ganun ka ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, full of wisdom and knowledge. Kaya kung tayo nakikita sa atin ang Panginoong Hesukristo, dapat meron tayong wisdom and knowledge. Naintindihan? Marami pa akong dapat sabihin sa inyo, kaya nga lang baka ang iba'y masaktan na. Di ba? Oh. Sabi ng kanyang asawa, ay iwas-iwasan mo yan si kumare at yan puro chismis ang dinadala sa buhay natin. Ay ikaw naman ipagsabi, kumare, wag mo sasabihin sa iba ha. Ay agad naman ang tayo para nagagagayon eh. Hindi ko naman masasabihin iyon, hindi ko masasabihin. Mga kapatid, wala na dapat Kristiyanong gayaan. Bakit? Ang itinuro ko sa Abu Dhabi, sa UAE, kung ikaw ay anointed, anointed din ang tainga mo. Sabihin mo sa katabi mo, anointed din dapat ang tainga mo. Ano na may ibig sabihin, Reb, ng anointed na tainga? Yung hindi pa sinasabi, nalalaman mo na. Hindi iyon. Kung anointed ang tainga mo, pag sumapit ang chismis sa tainga mo, patay agad ang chismis. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang tinasabi doon ni Reb. Diba? Dapat mamatay. Minsan, para malalagay nito ko sa alanganin. True to life, are. May galing dito. Nagpunta doon.
Ay, panay ang balita sa akin. Alam mo ka nangyari din kay Pastor na rin. Parang ako'y nakahalata. Ano yung tainga ko eh. Sabi ko, sinabi ka sa iyo ni Bishop na paratingin sa akin yan? Hindi. Ay, sino nagsabi sa'yo? Ay, narinig ko lang doon. Ay, sabihin sa akin? Sabi, hindi rin. Ay, sasabi ko sa kanya, ay siya, ihahanap kita ng kapulong. Anointed kasi ang tainga ko. Ayaw tumanggap ng chismes. Sino dito ang gayon? Dapat anointed din kayo. Anointed din ang tainga nyo. Patayin ang chismis. Ang mga tao na naniniwala sa sabi-sabi, walang wisdom. At wala ring knowledge. Bakit? Ay pag kayang-kaya kong pag-awayin kayo magkatabi. Oy, sabi na rin ni Pastor Maris. Oh, sabi ni Pastor Maris, ikaw daw ineng, ay ikaw daw ay kuwan. Ikaw daw ang nagkakalat ng masama sa kanya kay Reb Alice. Sabi, sino may sabi? Si Maris ho. Ay wala namang hindi mag-aaway na kayo. Kaya ang naniniwala sa sabi-sabi, walang tiwala sa sarili, wala ring wisdom, wala ring knowledge. Pero pag ikaw ay may naniniwala sa sarili mo at ikaw may wisdom, kahit anong sabihin mo sa akin, ay hindi ako magkapa-apekto. Bakit? Chismis lang yan. Hindi mo kayang kontrolin ang sasabihin ng tao, pero kaya mong kontrolin kung ano ang tamang ginagawa mo with wisdom and understanding. Nagkakaintindihan? Lumalago kang Kristiyano kung ikaw ay may wisdom and knowledge. Amen? Point number 3. Lalago tayong Kristiyano at makikita sa buhay natin si Kristo kung ang ating character and nature ay nakikita si Kristo. Sabi nga ng Diyos, let us create man according to our nature and image, likeness and image. Dapat nakikita po sa ating ugali. Ano po dapat ang ugali ng isang Kristiyano? Sa J.A. 1:1, ako'y naniniwala na ang itinuturo sa inyo ng inyong Mami Alice ay bawal magmataas. Amen? Ang labanan natin dito ay pababaan. May humility. Dahil alam ni Reb Alice at alam ko din at alam din ninyo, ang daang pataas ay pababa. Paano nangyari yon? Sabi ng Biblia, Garne, ang sino mang nagpapakataas, ibababa. Ang sino man nagpapakababa, itataas. O, saan ang daan pataas? Pababa. Kaya mga kapatid, dapat tayo nagpapakababa. Ang nagpapakataas, kumokontra sa Diyos. May verse po noon, meron. Ang sabi ng Biblia, God opposes the proud. Diba? Ibig sabihin, kinukalaban mo ang Diyos pag nagpapakataas ka. Pag ikaw ay nagiging hambog, pag ikaw ay nagiging mayaman. Meron kang Kristiyanong mahambog? Wala. Dahil kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka mapagpataas. Pag sabing pinupuri ka, kagaling naman ang iyong anak at nakapasa sa board exam, sasabihin mo, glory to God. Diba? Pag sinabi mo naman Garne, kagaling naman ang iyong anak at nakapasa sa board exam, ay saan pa kayo mamana? Ay di ako'y take one lang. Ay angkinin mo, ang glory, mamaya-maya uuudin ka na. Diba? Ang lahat ng glory ibinibigay sa Diyos. Iyon ang nature ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi, ito, hindi naman ako itong lahat na ginagawa ko ay for the glory of the Father. Sabi ni Paul, sa 1 Corinthians 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Ganun po tayo. Kung anong ginagawa ng ating Mami Alice, pag ang ginagawa niya, nangangaral ng salita ng Diyos, nagpapakababa, hindi siya mayabang, gayon din ang gawin natin. Dahil alam natin na ginagaya niya si Paul, na gumagaya naman kay Jesus Christ. Tama? Dapat po tayo nagpapakababa. At ang nagpapakababa, siya po ang tunay na pinagpapala. Amen? At pag ikay pinagpapala na, sige, palakpakan mo na ang Lord. Kaya minsan, ang Lord ay may favoritism. Sabihin, may favoritism ang Diyos. Marami magtataas ang kilay. Wala namang favoritism ang Lord. Meron po. Wala. Meron. Ang sinasabi ninyo, ang Lord, pantay-pantay kung magmahal. Mahal niya tayo, ano man ang pangalan natin, di ba? Pero ang Lord may favoritism. Sino ang favorite ng Lord? Bakit si David favorite?
God's after own heart. Di ba? Bakit si Daniel favorite? Bakit si Joseph favorite ng Lord? Pinapanaginip ng gayon. Bakit? Kasi mga kapatid, alam nga namang maging favorite ng Lord yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Tama? Ay, sino po dito ang sumusunod sa kalooban ng Diyos? Favorite kayo ng Lord. Kaya isang daing mo lamang, isang prayer mo lamang, tinutugon ng Lord. Ayun yung hindi mo hinihingi, ibinibigay sa iyo. Pabor iyon ng Lord. Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid, ang sisikapin ko, ay magkaroon ako ng character and nature na katulad ng kay Kristo, nang sa gayon naman, mapansin ako ng Diyos. Pag tayo pinapansin ng Lord, laging nakatuon ang kanyang tainga sa ating mga dalangin. At ang lahat ng deklarasyon natin, sabi ng Numbers 14 verse 28, kung hindi ako nagkakamali, papatulan ng Diyos ang lahat ng deklarasyon ng kanyang mga anak. Tama? Kaya kung kayo magkasalita rin lamang, ganda-gandahan na ninyo ang salita ninyo. Halimbawa, katulad ko, pag ako'y nagising sa umaga, pag inat ko pa pag sinasabi ko, Lord, gising na ang gwapo. Ayun lang naman sabihin ko, ano ka namang ingay ninyo? Nakakarindig kayo, nakasira kayo ng tulog. Hindi naman ganun, di ba? Kailangan maganda ang sasabihin mo. Gising na ang mayaman. Babango na ang pinagpala. Hindi yung pagising mo, arin namang asawa kong arin, lakas-lakas na humilik, hindi na ako makatulog, ako'y puyat hindi kayo puro reklamo. Umpisahan mo ang umaga mo ng magagandang deklarasyon. At ito'y mangyayari at magaganap sa buhay mo dahil pinapatulan yan ng Diyos. Yan dapat ang nature mo. Yan. Balik naman tayo dun sa nature. Sino po dito ang mga born again? Ang born again po sa J.O. Bawan ay mayayaman. Mayayaman? Sino naman dito sa J.A. Bawan ang mayaman na marunong tumulong sa kapwa? Parang humina. Mga kapatid, pinapayaman po tayo ng Lord for us to be a channel of His blessing to others. Amen? Baligtarin natin, halimbawa, ako kuwan, wala pa akong pera, pero nasa sa puso ko po, nasa nature ko po, gusto ko pong tumulong. Yan, tumulong. Tumulong lang po tayo ng tumulong. Bakit? Ang nagbibigay ay bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Huwag mo munang intayin yumaman ka bago ka tumulong. Tumulong ka muna kahit ganyan ang kalalagayan mo at payayamanin ka ng Lord. Tama? Yun ang gusto ng Lord. Nature mo matulungin ka. Nature mo mapagmahal ka. Nature mo nag-aakay ka ng kaluluwa. Iyon ang nature ni Kristo na nakikita sa buhay natin. Kaya tayo ay nagkakaroon ng spiritual growth. Amen? Dapat makita sa atin ang character and nature of Jesus Christ. Point number 4. Dapat makita rin sa atin ang works and deeds ng Panginoon. Ano ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo during His earthly ministry, ang ginagawa niya ay napunta siya sa different villages and healing any manners of sickness and diseases. Lahat pinapagaling niya. Kaya nga sabi sa atin dito sa ating Luke 4:18-19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Sinong anoint ng Panginoon? Tayo, anointed me to preach the gospel to the poor. Ano pa? To preach deliverance to the captive and the recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim acceptable year of the Lord. Nasa kanino ang Spirit of the Lord? Nasa sa atin. O hindi kaya mong magpagaling, di ba? Kaya mong gumawa ng himala. Kaya mong mag-preach, to proclaim the acceptable year, to preach the gospel to the poor. Di ba? Kaya mong gawin yan because ganyan ang ginagawa ng Panginoong Hesus. Di ba? Ang Panginoong Hesus nagpapagaling. Ang Panginoong Hesus nag-share ng kabutihan ng Ama. Ipinapakilala ng Panginoong Hesus ang Ama sa atin. Di ba? Dapat tayo ganon din. Kaya sabihin kaya ay lumalago ng espiritual. Mga kapatid, ang sukatan ay isa. Ano ang sukatan? Kung nakikita sa buhay ko ang image and likeness ng Panginoong Hesus. Tanungin mo yung kapatid. Kapatid, kita mo sa akin ng Panginoong Hesus? Kalibitin mo. Anong sabi? Hindi.
Hindi pa, blurred pa, blurred. Ay kaya ba naman, baka kaya blurred, gutom na yan. Pero mamaya pagkakain, baka lilinaw na. Pero mga kapatid, dapat meron tayong desire to be likeness and image of the Lord Jesus Christ manifested in our life. Yung po makikita natin na lumalago tayo. Amen? Ang tanong naman, paano ba tayo lalago ng spiritual? Paano tayo magkakaroon ng spiritual growth? My next slide please, thank you. Dito na po tayo sa conclusion. How we can grow spiritually. Kung ang ating katawan ay nangangailangan ng tamang pagkain, balanced diet, ang atin din pong spiritual ay nangangailangan din po ng getting spiritual food. Sabi sa Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of God. Di ba ga? Yun ang sabi. Sabi ni Paul, pag baby pa, dapat gatas-gatas lang ang iyong inumin. Pag ikaw ay medyo tumatagal na, kailangan ng mga karni na ang iyong kinakain. Di ba? Ganon tayo. Kaya kailangan natin kainin ang salita ng Diyos. Minsan, ang sabi ng Biblia, sino po dito ang gustong-gusto lagi na makinig na salita ng Diyos? Taas ang kamay. Yan. Sino ang gusto lagi magbasa ng salita ng Diyos? Taas ang kamay. Alam po ba ninyo, pagkagayaan po kayo, ang tawag po diyan ng Panginoon ay mangmang. Nakikinig ako ng salita ng Diyos, mangmang. Pagkatapos nababasa ako ng salita ng Diyos, mangmang. Mangmang po ang katulad niyan. Dahil may sinabi ang Diyos sa Matthew, ang sabi niya, ang nakikinig ng salita ng Diyos na hindi nagsasagawa nito ay isang katulad nito ay taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin. At ang matalinong tao naman na nakikinig at nagsasagawa nito ay katulad ay matalinong tao na tayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumaan ang malakas na hangin, hindi nasira ang bahay nito. Tama? So mga kapatid, hindi sapat ang nakikinig. Hindi sapat ang nagbabasa. Hindi sapat ang naniniwala. Kailangan isinasapamuhay ito. Amen? Ang salita ng Lord, we call it logos. Sabihin logos. Ang logos yung binabasa natin. Pag ito ay na-convert natin into a rhema word of God, ito po yung action word ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, sabi ng Lord, ako'y magbigay. O, hindi ako'y magbibigay. Siksik-liglig at nag-uumapaw ang aking tatanggapin. Lahat ng promises ng Lord, nilalakaran mo at isinasagawa mo. Sabi ng Lord, dapat ako'y nanalangin, pray without ceasing, and my house shall be called a house of prayer. Di ba? Kailangan tayo manalangin. Ang iyong kinakain ay dapat isinasagawa mo. Kaya yung point number 2, doing spiritual exercise. Para yung napunta ka sa gym, ine-exercise mo ang iyong mga muscle, kailangan mong gawin, isagawa mo lahat ng mga pangako ng Diyos. Isagawa mo lahat ng utos ng Diyos. Anong bagay ang makakalugod sa Kanya, gawin mo. Ang tawag diyan ay spiritual exercises. Number 3, paano tayo magkakaroon ng spiritual growth? By getting trained by a leader. Sino po dito ang mga disipulo ni Kristo? Sino po ang nagte-train sa inyo? May mentor kayo? Ay, sino ka natin ng mentoring? Mga kapatid, ang ganda po niyang mentoring. Alam niyo kung halimbawa ang avocado sa horticulture, yan po ay branch ng agriculture na nagdidil sa mga fruit-bearing plant at saka yung mga namumulaklak. Sa agriculture, mga kapatid, meron pong ganyang kalaking mangga o avocado, pwede nang mamunga. Ano ang ginagawa nila? By means of grafting. Ano yung grafting? Ang grafting, kumukuha ng matandang parte ng puno, matanda, sabihin matanda, at iuugpong sa batang sanga. At pagdating ng panahon, mabubuhay yung inuugpong na iyon at yung matandang puno ang bubunga ng marami kahit bata pa ang puno. Naintindihan ninyo? By mentoring process, ang inyong chief mentor ay ang inyong Mami Alice. Diba? Pag nagpapamentor kayo, isinasalin sa inyo, ini-impart sa inyo ang nature ng pagiging veterans in servicing in God's service.
Ano nangyayari? Kahit bata ka pa, namumunga ka na because tinanggap mo ang mentorship ng iyong pastors. Amen? Palakpakan natin ulit ang Lord. Kaya mga kapatid, lalago ka pag marunong ka magpaturo. Lalago ka pag nire-respeto mo ang iyong mentor. Mga kapatid, huli ko nang sasabihin, malago kang Kristiyano pag marunong kang rumespeto sa regalo ng Diyos. Jeremiah 3:15, don't you know that pastors is a gift by the Lord to the church? Amen. Si Rev Alice ay regalo ng Diyos sa bayan ng Bawan para pangunahan spiritually ang bayan ng Bawan. Ang power, dominion, and authority sa kanya ibinibigay. At siya rin ang kinakausap ng Diyos para kung ano ang leading ng Lord sa kanya. Kaya mga kapatid, dapat nire-respeto natin ang ating Rev Alice. Tama? Pamalakpak nga ang nagre-respeto kay Rev Alice. Tuturuan ko kayo para lalo kayong pagpalain. Pag nakarinig kayo ng mga tao na sumisira o sinisiraan ang inyong pastor, dapat una kayo magagalit. Bakit mo sinisiraan ang aming pastor? Hindi mo galang bigay sa amin ng Lord. Eh baka naman ikaw ang garne. Gayon nga, hindi ko lang masabi. Eh kinampihan mo pa eh. Kung meron kayong pagpapalain sa loob ng church na ito, unahin ninyo ang pastor ninyo. Bakit? Pag yan ang pinagpala ninyo, malulugod ang Diyos sa inyo, ibabalik ng siksik-liglig ang mga pagpapalang ibinigay nyo sa Kanya. Naniniwala kayo? Ganun yung kasimple. Kaya kung meron kayong magbabala kayo, naaawayin ninyo ang inyong pastor, o gagalitin man laang, huwag na huwag. Sabi mo sa katabi mo, kawawa ka. Ang mga pastor, kinalulugdan niya ng Diyos. Hindi nyo alam ang buhay ng mga yan. Yan ay panalangin ng panalangin. Kahit nga kayo hindi kilala, pinagpe-pray kayo. Bago isisiraan laang ninyo kung minsan o magkasalita ng mga mali, imamarites pa. Pag yan ay sumama ang loob at dumalangin sa Lord, Lord, ako po'y inaapi ni Pastor Mares. Ay siya. Ay pinapakinggan. Malakas ang mga yan sa Lord. Ay bakit? Ay sinugunan Diyos yan eh. Favorite yan ng Lord eh. Amen? Kaya kung meron kayo, kung gusto ninyo mapagpala ang buhay nyo, mahalin ninyo ang inyong nanay Alice. Bakit? Diyan kayo pagpapalain ng Diyos. Honoring God by honoring the man and woman of God. Ang malagong Kristiyano marunong magmahal sa pinadala ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, sino dito ang malago ng espiritual? Amen. Dapat makita ang likeness and image ng Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ayan. Hindi nakakapaos ano? Tayo kayo. At tayo tutulungan uli ng mga anointed. Alam po ninyo mga kapatid, marami na rin ako mga churches na napuntahan, nag-invite sa akin. Pero ang JA1 Bawan, I appreciate the gifts of the Lord in their lives. Truly, napaka-energetic and anointed ninyo mga, I really appreciate that sa gift ng Lord. Tulungan ninyo ako na i-lead natin ang kongregasyon into act of worship. Mga kapatid, sino po dito ang ginising ng Panginoon? Sino dito ang nalinawan ng kaisipan na sinabi, dapat pala ako'y lumagong espiritual, kailangang makita sa buhay ko si Kristo? Sa lahat ng tumanggap ng salita ng Diyos, gusto ko po, nais ko po, magkaroon tayo ng proper response to God. Pasalamatan natin ang Diyos na kailanman ay hindi lumimot sa ating mga buhay. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata while the music minister is leading us, approaching the throne of God. At dalhin natin sa ating mga puso ang tunay na pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay nangako na hindi ka kanyang iiwanan o pababayaan. Sasamahan ka niya kahit sa napakahirap na sitwasyon ng buhay mo.
Ang pangako ng Diyos sa buhay mo is napakaganda. Plan to prosper you and not to harm you. Ang Diyos mo na hindi nagbabago, ang kaagapay mo. Ang Diyos na kailanman ay hindi ka kayang iwanan. Naroroon siya sa oras ng pangangailangan. Naroon siya sa oras ng iyong kagipitan. Naroon siya sa sandali na parang bibigay ng iyong pananampalataya. Pero kailanman hindi ka iiwanan ng Diyos. Kapatid, kung nadi-discourage ka minsan sa sitwasyon ng buhay mo, na parang sabi mo, paano ba ako lalago nito? Puro na lang mga kapagsumukan ang nangyayari sa buhay mo. Mga kapatid, trust your life to God. Trust your life to Jesus. Palabasin mo ang bunga ng banal na Espiritu Santo even sa gitna ng mga kapighatian ng buhay mo. Dahil pag nangyari yun, the greater faith is equivalent to the greater blessing. The greater faith, abundant blessing ang mararanasan mo. Sapagkat ang mga kapagsumukan, preparasyon lamang yan ng Diyos para patuloy kang pagpalain, para patuloy kang palaguin. Mga kapatid, sa oras na ito, ipakita natin ang image and likeness of the Lord Jesus Christ sa ating mga buhay. Ano mang kalagayan meron tayo, ipakita natin sa Lord na tayo'y malago ng Kristiyano, malago na spiritually, by demonstrating the nature of the Lord Jesus Christ, demonstrating the wisdom of the Lord Jesus Christ, demonstrating the works and deeds of the Lord Jesus Christ, demonstrating the power and authority of the Lord, because we know that the Lord He is greater than He is in me, than He that is in the world. Makapangyarihan ng Panginoon. You can do all things through Christ who is strengthening you. Kaya mga kapatid, don't be discouraged. Tuloy lang ang laban. Ilaban mo ang fight, the good fight of faith. Ipakita mo kung sino ka. Ipakita mo kung sino ang nasa sa iyo. Ang Panginoong Jesucristo. And fulfill the great commission of the Lord for the glory of the Father and the Lord Jesus Christ. And I declare, walang sino mang babae o lalaki na nakarinig ng salita ng Diyos na ito na hindi lalago spiritually. Bawat araw ng buhay mo is an opportunity for you to pursue and desire the spiritual maturity. Dahil yon ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. J.A. Wanbawan, you are so blessed because your Lord is the Lord Jesus Christ. You are so blessed because you have the leaders that life is fully dedicated to the Lord Jesus Christ. J.A. Wanbawan, let me pray for you. Father in heaven, you are so great. You are faithful, God. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, I entrust to you ang mga taong ito na nakarinig ng iyong salita. Sinidlan mo ng katapangan na harapin, O Lord God, ang buhay sa paglagong espiritual. Lord, hindi ko sila kilala personally, but one thing is sure, babaguhin mo ang kanilang buhay. Babaguhin mo ang aspeto ng lahat ng kanilang buhay, O Lord God. Whether it is financial, health, and spiritual situation, O Lord God. You will make and give them a breakthrough, O Lord God, while they are pursuing to have an spiritual growth in their life.
Dalangin ko, Panginoon, ang mga anak mong ito na tumanggap ng iyong mga salita, lagi nilang isa sa isip, sa bawat araw ay opportunity to grow. Opportunity to be more and more like Jesus. More and more like Jesus. Lord, tanggapin nawa nila, Panginoon, ang power and authority to be like you, Lord Jesus. Lord, dinideklara ko, Panginoon, no weapons forms against them shall prosper. No accident, O Lord God, ang pwedeng mangyari sa kanilang buhay. Lord, they are encapsulated in the power of your protection that no one can harm them because you are the owner of their lives, O Lord God. Father, I declare, lahat ng tao, lahat ng anak mo na narito ngayon, na may desire na lumagong spiritual, Lord, bubuksan mo ang kalangitan to shower them everything they need, O Lord God. To shower the blessing of heaven, O Lord God. At Lord, ipapakita mo sa kanila, sasamahan mo sila, na sila talaga ang tunay na asin at ilaw ng buong bayan ng Bawan. And Father, as we offer and entrust to you this congregation, Father, we really appreciate the efforts of your leaders, the life dedication of your pastor, sa panguna ni Pastor Rev Alice, O Lord God. Lord, equip him more and more. Punuin mo siya ng higit at higit pa sa kanyang tinatangkilik. For we know, O Lord God, napakabigat ng iniatang mong tungkulin sa kanyang balikat, O Lord God. But she can do everything. She can do all things through Christ who strengthened her, O Lord. Father, let the open heaven experience the entire congregation of JA1 Bawan. At sa bawat araw, Panginoon, maraming aanihing kaluluwa na dadalhin sa iyong paanan ang mga anak mong ito. To you, Father, all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, lahat ng anak ng Diyos na lumalagong espiritual ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all. Glory to God.